Tulutang magdiwang ang kalangitan at magalak ang sandaigdigan. Magkaingay ang karagatan at lahat ng napapaloob dito, magsaya ang bukirin at lahat ng matatagpuan dito. Sa gayon, ang mga puno ay magsisiawit ng may tuwa sa harap ng Panginoon. Lahat ng tao ay pagdiwang ang kabutihan ng Diyos at ipahayag ang gawain niya na pagliligtas sa buong sangnilikha. Iniaalay natin ang lahat ng luwalhati, parangal at papuri sa Diyos na siyang nagtakda ng ating pagkakaisa at pagkakasundo sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon at Tagapagligtas. Puri sa Diyos ng biyaya at sa lahat niyang nilikha, kalangitan at naghayag ng kanyang kapangyarihan. Amen.
Tayo po ay manalangin. Walang hanggang Diyos, kay Hesukristo ang iyong ilaw ay nagniningning sa aming kadiliman. Nagbibigay sa amin ng kagalakan sa kalungkutan at pag-asa sa gitna ng panghihina ng loob. Sa pagdulog namin sa iyo sa sandaling ito ng pananambahan, puspusin mo kami ng kahiwagaan ng iyong salita na naging laman at ang aming puso ay mag-umapaw sa pagpupuri at kagalakan. Ang kapangyarihan nawa ng banal na Espiritu ay pagningasin ng alab ng iyong pag-ibig sa amin. O Panginoon, luubin mong pangaralan namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan at paliwanagin ang aming mga daraanan nang sa gayon aming laging naising mamuhay at lumakad sa iyong katotohanan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Diyos na magulang, manalanganan, pamamayani ay sumaamin, gawin nawan iyong kalooban sa lupagaya ng salangit. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos, sa mga pangakong hindi natupad, sa mga pagpapasyang hindi napangatawanan, at sa mga taong ating nasaktan. Ating hilingin ang kapatawaran ng Diyos habang lumalapit tayo na may kapakumbabaan sa panalangin sa Kanyang kasabay ang pangakong lalakad tayo ng malapit sa Kanya. Sabay-sabay po nating sambitin ang panalangin ng pagsisisi. O Diyos, sa aming pagkakalika, nilikha mo kami sa kagandahan ng iyong larawan. Subalit, hindi kami namuhay bilang iyong tapat na mga anak. Sa aming mga panimula, hiningan mo kami ng iyong sariling buhay, ngunit madalas na bumibigay kami sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Sa aming mga pagkabigo, nag-alok ka ng kapatawaran, subalit tumanggi kaming magbago para sa aming ikabubuti. Sa aming mga pangamba, niabot mo ang iyong kamay upang kami ay alalayan, ngunit pinili naming maglakad na mag-isa. Patawarin mo kami, O Panginoon, at linisin kami. Gabayan mo kami tungo sa iyong buhay at pag-asa. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Magkaroon po tayo ng tahimik na paglilimi habang tayo ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos sa mga nagawa nating kasalanan. Ang kaloob na buhay ng Diyos ay mabuti. At ang habag ng Diyos kay Hesukristo ang siyang nagtutuwid ng ating pamumuhay ayon sa kanyang itinakda. Ang mga buhay na itinalaga upang paglingkuran ang Diyos ay magbibigay ng bagong buhay sa mundo. Mga kapatid kay Kristo,
ang ating mga buhay ay binigyang pagpapanibago at kagalingan sa pamamagitan ng mabiyayang pagtubos ng Diyos. Salamat o Panginoon sa iyong hindi nagmamaliw na pag-ibig at kahabagan. Ang Diyos nating maglilikha, kay buti at dakila. Gawa niyang kamangha-mangha, mahirap maunawa. Puspos siya ng kahabagan, pag-ibig umaapaw. Kahit di karapat-dapat, kaloob niya'y gawad. Amen. Tunay ngang ang Diyos ay dakila nating kanlungan. Siya ay puspos ng kahabagan. Kaya nga tayo ngayon ay nagsasama-sama sa pananambahan kahit magkakalayo dahil sa kabutihang loob ng ating Diyos. Malugod na pagtanggap sa ating pong Tagalog online worship service, kayo man ay nasa loob ng Zoom room o nasa Facebook live stream. Ngayon ay ikatlong linggo ng buwan ng Nobyembre, ikalabing-apat na linggo ng Kingdom Tide at siyang huling linggo ng Kingdom Tide season na ito at mag-aakay sa atin sa panahon ng pagdatal ngayong darating na linggo. Ngayon din sa atin pong UCCP calendar ay Migrant Workers Sunday. Hindi lamang mga overseas Filipino workers, kung hindi maating maging mga local na migrant workers na pumupunta sa sa lungsod o kaya sa ibang lalawigan para maghanap buhay. Ang ating pong choir in charge ngayon ay ang ating Chancel Choir sa pangunguna ng kanilang music director na si Elder Vera Pepito Acosta at ang accompanist na si kapatid na Glenn Cantada. Tayo rin po ay nagpapasalamat sa pagtanggap sa ating paanyaya na sila'y maging patnugot ngayong hapong ito ng ating pong pagsamba. Ang mag-asawang si Julius Dumisil at si kapatid na Catherine Mantilla Dumisil. Sila ang dakilang magulang at teacher ng ating pong batang si Bambam Dumisil. Makailan ay nagdiwang ng kanyang kaarawan si kapatid na Cathy. Muli, salamat sa inyong pagiging patnugot sa atin ngayong hapong ito. Ang atin pong nakaraang o nagdaang midweek prayer meeting ay kinapalooban ng isang patotoo ng kapatid na Che Vista Arellano. Alam naman natin na ang kapatid na Che ay anak ng yumaong kapatid na Babsi Vista. At isa siyang single parent dahil sa ilang taon na rin na siya ay nabiyuda. At kung kayo ay may mga nais ibahaging patotoo, makipag-ugnayan lamang po kayo sa aming mga pastor. At pwede nyo namang i-record yan para naman ating ibahagi sa prayer meeting. Susunod na Miyerkules, yan ay huling Miyerkules ng buwang ito, ay ang atin pong breakout rooms. Kaya in small group meeting ito na hindi tayo mamamadali. Daluhan po natin ang online prayer meeting na ito, maging ang ilan pa nating mga online services at mga pag-aaral din online
adult man ito, kabataan, o kaya ay atin pong mga bata. Akin po talagang binibigyang diin sa mga magulang na ang inyong mga anak ay mangyaring akayin na dumalo ng Sunday School online. Sumama na rin kayo para sama-sama ngang mabusog ng pagkain espiritual mula sa Diyos. Nabanggit ko nga kanina na sa darating na linggo ay pasimula ng unang linggo ng pagdatal o Advent season. Bilang paghahanda, ito po bilang paghahanda, tayo po ay maglagay ng Advent wreath. Kahit yung gawa nyo na. Yung Advent wreath ay yung alam nating dekorasyong nakabilog na may ponsetya o ilang mga maberdeng mga papel na palamuti na pampasko. Lalagyan nito ng 4 na kandilang magkakapareho ang taas. At ang pinakalimang kandila ay mas mataas sa 4. Wala naman tayong required na color. Traditionally, isang pink yan at 3 purple. Pero mahirap maghanap ngayon ng colored candles. So, pwede na po na white candles. Kung pipiliin nyo ang LED candle, nasa inyo po yon. Ang mahalaga ay meron tayong worship center at linggo-linggo po kasi ay magsisindi tayo ng kandila hanggang sa sumapit ang araw ng Pasko. Sa linggo rin po ay Thanksgiving Stewardship Sunday natin na ang mangunguna ay ang ating mga deacons. At bilang paghahanda rin dito ay magtabi tayo ng natatanging handog pasasalamat. Kasi Thanksgiving service nga naman, kaya bukod sa ating regular na ikapu at mga pangako na handog, ay maglaan tayo ng Thanksgiving offering. Saan po ito tutungo? 100% ito po ay tutungo sa mga kapatid na iglesyang may pangangailangan, lalo na sa infrastruktura o yung kanilang mga building project. Ngayon pong taong ito, ang atin pong recipients o beneficiaries ay ang Occidental Mindoro Associate Conference para sa kanilang administration building na lalagyan din nila ng kapilya para sa kanilang mga kaanib na mga mangyan, no? Yan ay sa Hebron, Sitio Hebron, Abra de Ilog, Occidental Mindoro. At ang isa naman ay sa UCCP Angono, Galilee Christian Church para sa kanilang parsonage project. Kung inyo pong nalalaman, dito sa Galilee Christian Church ay elder ang atin pong kapatid na Oda Lozano, na sa paglipat nila sa gawing iyon ng Taytay ay kinailangan siyang tumungo na sa malapit-lapit na kapatid na iglesia. So silang dalawa po, ang dalawang iglesia lokal na ito ang magiging recipients ng ating Thanksgiving offering para sa taong ito. At yan ay sa susunod ng linggo. Konting tiis na lamang mga kapatid at patuloy na pag-iingat sa pandemyang ito. Salamat sa Diyos dahil bumababa na ang ating quarantine status, alert level 2 na. At bagaman ang atin pong konsilyo ay nauna nang magdesisyon o magpasa ng desisyon na hanggang May 2022 ang ating online service, nais ko pong ipaalam sa inyo na pinag-aaralan na ang gradual o unti-unting shift sa physical gathering. Kanina, ang survey na isinagawa sa atin pong mga medical practitioners ay inihain na sa konsilyo at ipa-fine-tune pa ito para sa mga tagubilin
guidelines at kung paano tayo babalik sa physical worship kung papayagan na tayo sa mga susunod na panahon at ganito ang ating status pa rin. At unti-unti mga kapatid. At ang akin lamang talagang panawagan kapag dumating na ang panahong iyon, wag po sana nating gawing dahilan na mag-live stream pagkatapos na andoon ka naman sa crowded na mall area, no? Kung tayo po ay loloobin na magsama-sama at pasado naman tayo sa mga maaaring mag face-to-face na kasi meron pa rin protocol po yan, hindi tayo lahat, no? Ay manabik nga tayo na tumungo sa tahanan ng ating Diyos. Tungkol naman sa binyag ay isa sa linggo, marahil sa linggo dahil kanina inihain na ito sa konsilyo, ay lalabas na po ang advisory, pagluluwag ng konti tungkol sa ating pong binyag. Ayokong pangunahan ang guideline na yon, hayaan na natin sa linggo na ito po ay opisyal na ihahayag. Pero paunang salita pa lamang ay makipag-ugnayan na po sa akin ang mga magulang na may anak na bibinyagan. Pwede na kayong magsimulang makipag-ugnayan po sa ating mga pastor. Binabati po natin ang ating mga birthday celebrants ngayong araw na ito hanggang sa susunod, hanggang sa Sabado. At makikita po natin ngayong araw mismong ito, kanina talagang puro bati ang aming pinaabot kay Deacon Bert Kabingan. At ngayon din naman ay ang ating kapatid na Noemi Turla. Yan, nasa talaan. At ang atin pong mga kapatid na nadagdagan ng taon sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, ang ating mga wedding anniversary celebrants ay naandyan din. Nakikita ko ang pangalan ni Trusty Rodin at Hazel Lopez. Purihin nga ang Panginoon sa pagpapala na pinagkakaloob sa inyo sa araw-araw. At muli ang pasasalamat sa atin na ang pagiging Kristiyanong katiwala o pagiging katiwala ng Diyos ng kanyang mga yamang kaloob ay salamat sa Kanya sapagkat maging ang pagbabalik natin ng tapat sa mga ito ay isa ring kaloob mula sa Diyos. Purihin ang Panginoon sapagkat hindi nga siya nagkukulang sa mga pangangailangan natin sa araw-araw. Kaya paalalang muli, kung kayo po ay nag-deposit sa atin pong bank account, sabihin nyo na, paalam nyo na po sa amin at padalhan kami ng screenshot para matukoy. Sa meeting kanina ay iniulat na malaki-laking halaga ang unidentified. Ibig sabihin ay ito yung mga pumasok na mga offering na wala pong pangalan. Pero recorded naman. Kaya purihin nga ang ating Panginoong Diyos. At sa sandaling ito, tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po manalangin. O Hari ng mga hari, Diyos kay Hesukristo, Ikaw ang aming pinapupurihan, binibigyang parangal ang dakila mong pangalan. Haring walang hanggan, hari na pinamalas sa iyong ministeryo kung ano nga ang maging isang mabuti, matuwid at tapat na hari. Salamat na kami ngayon ay nagsasama-sama na yumuyukod sa iyo, Panginoon, na hari ng aming mga buhay.
Kung may mga pagkakataon na nalilimutan namin ang katotohanan ito, salamat sapagkat ikaw rin ang siyang nagpapaalala sa amin ng may pagmamahal at hindi sa diwa ng parusa at pagkagalit. Nauunawaan mo kami, Panginoon, sa aming kahinaan. Natatanggap mo kami sa mga pagkakataong nakalilimot kami. Hindi na nagmamaliw ang iyong pag-ibig. Maraming salamat po. At ngayon sa pananambahang ito, aming inaalala ang mga migrant workers naming kababayan loob at labas ng aming bansa. Una na ang mga overseas Filipino workers na nagkalat sa buong mundo. Kilala kami, Panginoon, bilang mga Pilipino na sa kalupaan man o karagatan ay naghahanap buhay. Kaya naman, ingatan mo ang mga nasa ibayong dagat. Mga kababayan namin na tinitiis na mawalay sa kanilang pamilya. Maiangat lang, maitawid lamang ang pangangailangan ng kanilang sambahayan. Sabi nga sila ang mga bagong bayani. Ngunit nawa o Diyos, matapatan din naman ito ng pangangalaga sa pamamagitan ng pagsasabatas para sa kanilang proteksyon ng amin pong pamahalaan. Sa loob naman ng aming bansa ay marami ring mga migrant workers locally. Ang iba ay tumatawid isla, nangingibang bayan para lamang merong hanap buhay tulad ng mga sakada, ng mga magsasaka, o ng iba pang mga laborers, o Diyos. Ang ipinagkaiba lamang nila sa OFW ay nasa loob pa rin sila ng bansa, ngunit pareho nilang tinitiis ang mawalay sa pamilya. Masakit lalo na sa mga kasambahay na nangingibang bayan na nangangalaga ng anak ng iba samantalang ang sariling anak ay iniiwanan sa kanilang lola o lolo. Kaya naman, kinikilala namin, Panginoon, na ang mga migrant workers na ito at kung ang ilan sa kanila ay napapadako sa aming lugar, lalo na sa Kamaynilaan, akayin mo palagi ang iyong iglesia na magbukas ng pintuan para sa kanilang kapayapaan at buhay pananambahan. Salamat din po, O Diyos, na sa pananambahang ito ay maitataas namin sa iyo ang mga kapatid namin na patuloy na dumadaan sa mga pagsubok lalo patungkol sa kanilang kalusugan. Tinataas namin sa iyo ang mga may kabalisaan at talaga naman na minsan ang mga sakit-sakit sa katawan ay nagdadala ng pag-aalala. At hindi lang yun. Minsan kahit wala kaming nararamdaman pero dahil sa makabagong pamamaraan ngayon ng pangangalaga ng aming kalusugan tulad ng regular laboratory at matunghayan namin ang resulta nito, nagbibigay na ito ng alala. Tumataas na blood sugar, tumataas na creatinine, uric acid, at ano pa. Kahit walang nararamdaman sa katawan, may mararamdaman na tuloy. Kaya naman, Panginoon, bigyan mo kami ng kapayapaan. Kapanatagan ng loob, ito ay iyong templo. Sa mga pagkakataon na kahit na anong ingat namin sa pagkain o kahit na anong inom namin ng mga gamot, pero parang hindi nagbabago ang mga laboratory result namin, turuan mo kaming manalig sa iyo. Aking tinataas sa iyo ang aming kapatid na Erwin Espiritu, bigyan mo siya ng kapanatagan ng kalooban, Panginoon. Gayun din ang kanyang kaagapay sa buhay na si Kay. Salamat po dahil sa pananambahang ito
ay magagawa naming ibukas ang aming mga puso sa iyong mensahe sa amin ngayong hapon. At patuloy naming tinataas na sa iyo. Ang mga kaganapan sa aming buhay sa araw-araw ay isang paraan mo rin ng paghahatid ng iyong mensahe. Kaya't bigyan mo kami ng mga maliming espiritu. Mahabag ka sa aming bansa, O Diyos, na araw-araw ay tumatambad sa amin ang mga balita na may kaugnayan sa nalalapit na national election. Maging sa kalye, sa labas, ito ang usap-usapan. Mahabag ka sa amin. Pagkalooban mo kami ng karunungan upang maging matalino kaming mga botante. At ikaw ang lagi pa rin itinataas na aming dakilang hari at pangulo. At sa mga tumatakbo sa iba't ibang posisyon, nawa ang katotohanan ito, O Diyos, ay matanggap din at makilala. Magkaroon kami ng titagan at takot sa iyo. Salamat sa nagdaang council meeting ngayong araw na ito, sa mga ipinasang aksyon, O Diyos. Patuloy ka pang kumilos upang ang mga ito ay maipalaganap at mabigyang kaalaman ang buong EMC family. Ihanda mo kami, Panginoon, sa gradual shifting sa physical worship, maging bago pa man dumating ang Mayo 2022. At kung dumating naman ito, Panginoon, maging malugod nawa kami na dumako nga sa iyong templo, lalo na kung kami naman ay pinapayagan na makasama sa ganitong pananambahan. Huwag nawa kaming magdahilan ng kung ano paman. Bagkos, ang nais mo pa rin, ang templo sa aming mga puso, ang aming maging dakong pananambahan, at isama ito sa iba pang mga puso na dumadako naman sa iyong bahay-sambahan. Dinggin mo, O Diyos, ang dalangin ng iyong mga anak sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Dinggin mo aming pagsamo, dinggin mo aming pagsamo, dinggin mo aming pagsamo, O Diyos, dinggin mo. Ang ating aralin sa Lumang Tipan ay matatagpuan sa ikalawang aklat ni Samuel, kabanatang 23, mga talatang 1 hanggang 7. Basahin po natin ito ng sagutan. Ginawang dakila ng Diyos si David, anak ni Jesse. Siya ang lalaking pinili ng Diyos ni Jacob upang maging hari. Siya rin ang may akda ng magagandang awit para sa Israel. Ito ang kanyang mga huling pangungusap. Nagsasalita sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh. Ang salita niya ay nasa aking mga labi. Nagsalita ang Diyos ng Israel. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang haring namamahalang may katarungan at namumunong may pagkatakot sa Diyos Ay tulad ng araw sa pagbukang liwayway, parang araw na sumisikat kung umagang walang ulap, at nagpapakislap sa dahon ng damo pagkalipas ng ulan. Gayon pagpapalain ng Diyos ang aking sambahayan, dahil sa aming tipan na walang katapusan.
kasunduang mananatili magpakailanman. Siya ang magbibigay sa akin ng tagumpay. Ano ba ang dapat kong hangarin? Ngunit ang mga walang takot sa Diyos ay matutulad sa mga tinik na itinatapon. Walang mangahas dumampot sa kanila. At upang sila'y ipunin, kailangan ang kasangkapang bakal. Kapag naipon naman, sila'y tutupukin. Ang Ama'y papurihan at ang Anak at ang Espiritu magmula sa unang mula ngayon magpakailanman walang hanggan. Amen. Ang ating pagbasa sa Bagong Tipan ay matatagpuan sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 18, mga talatang 33 hanggang 37. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at ipinatawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus, galing ba sa sarili mo ang tanong na iyan o may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin? Tugon ni Pilato, sa tingin mo ba'y Hudyo ako? Ang mga kababayan mo at ang mga punong pari ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi maipagkanulos sa mga Hudyo. Ngunit hindi mula sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung ganon, isa kang ang hari, sabi ni Pilato. Nasa atin na po ang pagpapala ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ngayon po ay ating pakinggan ang mensahe sa awit mula sa Chancel Choir. Nakasunod ay ang kapahayagan ng salita mula kay Pastora Len. Amen.
Purihin ng Diyos sa ating narinig na mensahe sa awit na dinala sa atin ng Chancel Choir. Noong nakaraang Martes, November 16 ay pumunta po ako sa aming barangay covered court para i-claim ang aking kalinga sa matanda. Meron ba kayo noon? Dahil nga senior na ako. Bilis-bilis naman ang proseso at hindi naman dusa ang pila. Pero ito ang kapansin-pansin. Ginamit nila, sabihin na nating LGU, ang gathering na ito para may ready na crowd na makikinig sa pananalita ng mga tumatakbong politiko. Well, nagrigodon lang naman sa aming lungsod ang mga rebilya kung saan magpapalit lang ng tatakbuhang posisyon. Sila ni Mercado Revilla at ang bayaw niyang si Strike Revilla. Tapos ang kapatid ng asawa niyang si Bong na si Rowena Bautista Mendiola ay tatakbo namang Vice Mayor. Ang pamangking si Ram Revilla ay Sangguniang Bayan Board Member. Nagsalita itong dalawang ito. Sa ibang lungsod ay may ganito ring pamilyang pumuposisyon na talaga namang dinastiya na. Ang kontrol ng kapangyarihan ay talagang sinisiguro upang maghari ng walang patlang sa pagdaan ng panahon. Tayo po'y manalangin. O Diyos, mangusap ka po sa aming mga puso sa sandaling ito at alisin mo anumang hahadlang upang mapakinggan namin ang iyong banayad na tinig. Amen. Ang parating na national elections ay nagtatambad sa atin ng mga pamilya, partido, o magkakaalyado na nagsasama-samang pwersa upang tiyakin ang kontrol ng pangunguna at pamamahala sa mahabang panahon. Yan man ay batay sa dugo o loyalty sa pinakapinuno na katumbas sa hari. Meron akong nabasa nga na it will be a treacherous daw. Elections 2020. Sa ating konteksto sa Pilipinas, matindi ang ganitong sistema na hindi na lamang dinastiyang pamilya batay sa dugo. Dahil may nagkakasira rin tulad ng atin ngayong nasasaksihan, bagaman sabi ng ilan ay paniniguro lang daw iyon, na naghiwalay ang mag-ama sa partidong kinabibilangan at pag-atras na lang ng ama sa vice presidential position dahil sa pagtakbo ng anak sa nasabing posisyon. Kundi, sa katapatan din dala ng utang na loob marahil sa pinuno. Kaya tuloy, dahil sa ganitong kalakaran, nagkakaroon ng mafia o yung organized crime na ang mga politikong nakaluklok sa trono ay nagiging protektor ng mga nagsasagawa ng organisadong aktibidad na kriminal. Hindi lamang sa posisyon napapako ang dinastiya, kundi maging sa nagpapatuloy at naipamamanang gawaing kasamaan. Sa ganitong sistema, halimbawa, isinilang ang salitang mafia. Na alam niyo po bang nagmumula pala ito sa Southern Italy. Bayan ng Sicily. May binabasa kasi akong aklat ngayon na Midnight in Sicily. Sa Asia, katumbas naman nito sa Japan ay Yakuza. Noong panahon ni Jesus, ay mayroon na nitong mafia. Hindi nga lamang gamit ang eksaktong nasabing salita, kundi yung sistema ng pagpupuntsaba ng mga maimpluwensyang namumuno laban sa sinumang banta sa kanilang kapangyarihan. At upang hindi sila ang lantarang masisi sa pang-iipit sa isang
sumisibol at nagiging tanyag na tao, ay gagamitin nila ang nasa political position na manguna o magpataw ng paghahatol ng sentensya. Ito ang tagpo sa palasyo ng gobernador na si Poncio Pilato, kung saan dinala ng mga Hudyo si Jesus upang hatulan. Hindi lang naman si Poncio Pilato, ang naghugas kamay, kundi pati itong mga Hudyong namumuno na may kasong ipinataw kay Jesus. Pero dahil sa playing safe sila, ay itinaas nila ito sa gobernador. Bottom line ng kaso, may patungkol sa pagiging hari. Kung saan din naman umikot ang dialogo sa pagitan ni Pilato at ni Jesus. Sa mga Hudyo, ang kanilang paratang na itinugon kay Pilato nang tinanong sila nito sa pagdadala nila kay Jesus sa kanya upang hatulan ay gumawa siya ng masama. Pawang in general. Ano yung masama nga naman na ginawa ni Jesus, di ba? Basta, wika ng mga Hudyo, hindi po namin siya dadalhin sa inyo kung hindi siya gumawa ng masama. May laro na volleyball sa tagpong ito. Sa totoo lang. Tugon naman ni Pilato, di kayo na ang bahala sa kanya at tatulan ninyo siya ayon sa inyong batas. Sagot ng mga Hudyo, hindi pinapahintulot sa aming humatol ng kamatayan, kanino man. Sa pananalitang ito, may hatol ng gawad, kamatayan. Pero ayaw ng mga Hudyong namumunong ito na sila ang magpataw para malinis ang maging imahe nila sa mga tao, lalo pa na sila ay mga religious leaders. Sumunod na eksena ay sa pagitan na ni Pilato at ni Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong ni Pilato. Na ang kasagutan ay simpleng oo o hindi. Pero sa tugon ni Jesus sa tanong niyang ito, na pawang isa ring tanong, di ba, nagtanong nga na, parang siya na naging interrogator, di po ba? Galing ba sa sarili mo ang tanong na iyan o may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin? Tugon ni Pilato, sa tingin mo ba'y Hudyo ako? Ang mga kababayan mo at ang mga punong pari ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Ang sumunod na sagot ni Jesus ay isang paglalarawan ng kanyang kaharian. Kung kaya nagtapos si Pilato sa pagsasabing, isa ka ngang hari. Pagbulayan natin ang mga pananalita ni Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sanlibutang ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi maipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi mula sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Isang hari nga si Jesus na siya ring konklusyon ni Pilato. Pero ang kahariang kanyang pinamumunuan ay hindi mula sa sanlibutan ito. Na ang pagiging hari niyang ito ang dahilan daw kung bakit siya ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Si Kristo ang hari ng isang kahariang hindi mula sa sanlibutan ito. Ano ang sinabi niyang indikasyon? Ipinaglaban na raw kasi sana siya ng kanyang mga tauhan upang hindi maipagkanulo sa mga Hudyo. Kasi mismong alagad niya ang nagpanulunga sa kanya, di ba? Sinabayan pa ng pagkakaila ng isa pa ring alagad at pagpulasan ng iba pang malapit sa kanya. Ipinahihiwatig nito na ang lakas at kapangyarihang taglay niya bilang hari ay hindi nagmumula sa katapatan o loyalty ng mga tao na pawangang mabuhay at ipagpapatuloy lang ang ikot nito ng karahasan.
Sa halip, ang pagiging hari niya ay nakatungtong sa katotohanan na naging laman sa buhay niya. After all, ito ang pasimula ni Juan sa aklat niya kung saan natin kinuha ang batayang teksto sa bagong tipan. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Ang paghahari ni Kristo ay walang hanggang kaliwanagan. Dahil sa siya ang daan, katotohanan at buhay. Kung pawang kadiliman ang lumalambong sa mga taong nagkokontrol ng trono, dahil pinapatay nito ang sinumang banta at napaghihinalaang aagaw ng kapangyarihan sa kanya. Si Jesus, siya bilang hari ang umako ng parusang kamatayan at dahil dito, naghahari siya magpakailanman. Ang dinastiya niya ay nagpapatuloy magpahanggang sa ating panahon. 2021 taon na mula nang siya'y isilang sa mga taong sumusunod sa kanyang tinig kahit wala na siya pisikal. At sa sino mang nasa katotohanan na hinuhugot mula sa kanyang banal na kasulatan ang katotohanan. Ang dinastiya ni Jesus ay nagpapatuloy sa mga taong sumusunod sa kanyang tinig at sa sinumang nasa katotohanan. Sa mga mafia, ang katotohanan ay itinatago at ang may taglay nito ay inililigpit. Kaya nga ang paghahari ng mga may kontrol ay nababalot sa takot at pangamba at pagsususpetsa ang nag-uudyok upang magpatayan ang nasa samahang ito. Subalit, sa paghahari ni Kristo, ang katotohanan ay lantad at inihahayag dahil ito ang magpapalaya sa lahat. Winika ni David sa kanyang mga huling pananalita na ang haring namamahalang may katarungan at namumunong may pagkatakot sa Diyos ay tulad ng araw sa pagbubukang liwayway. Parang araw na sumisikat kung umagang walang ulap at nagpapakislap sa dahon ng damo pagkatapos o pagkalipas ng ulan. Nasubukan niyo na bang mag-dawn watching? Sabi ng isang kaibigan, favorite daw niyang gawin sa maghapon dahil bahay nila ay nasa by the lakeside, ay sunset watching. Sabi ko naman, para naman sa akin, ang sunset watching ay malungkot at nagdadala ng kabalisaan. Dahil pag nakain na ang liwanag ng dilim ng gabi, matagal-tagal na rin ang paghihintay sa dilim. Pero sa dawn watching, ang kakainin ay ang dilim. Ang kakainin ng liwanag ay ang dilim. At magpapatuloy ang liwanag na ito na maglalantad ng anumang mga itinatagong masasamang balakin at mga likong hangarin. Ang ating haring walang hanggan na si Jesus
ay matuwid at makatarungan. Naparito upang maglingkod at hindi upang paglingkuran. May tapang na harapin ang mga nasa luklukang trono ng mga taong inangkin at inabuso ang kapangyarihan. Hindi pinandidirihan ang mga dukha o kaya'y iniiwasan ang mga makasalanan. Kumakain kasama pa nga ang mga ito kahit pa siya ay napupulaan. Ang ating haring walang hanggan na si Jesus ay ang Diyos na nagkatawang tao at nanahan kapiling ang mga tao. Tumatangis sa kanilang kamatayan. Nakikidalamhati sa mga namatayan na walang kapalit na boto. Higit sa lahat, namatay siya para sa akin at sa iyo. Sino ang larawan ng matubid at mabuting hari? Si Kristo Jesus. Huwag na tayong maghanap pa ng ibang batayan ng pagiging matubid at matinong lingkod. Na ngayon ay talaga namang makikita natin sa lumalaganap at dumadaming political ads. Kanya-kanyang motto o jingle. Huwag tayong padadala sa mga mabulaklak nilang pananalita o dahil sa loyalty, kahit pa napakaraming napatay sa ngalan daw ng laban sa droga. Mga kapatid, tayo man ay ginawaran ng Diyos kay Jesus ng tungkulin na maging mumunting hari. Little kings in our own little way. Sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Maging matalas tayong tagapakinig niya. At matapang na maghayag ng katotohanan mula sa Kanya. Mamatay man tayo, may maiiwan tayong dinastiya. Maiiwan tayong legacy na dinastiya. Kung saan ang kinikilalang hari ay walang iba kundi si Jesucristo. Ang ating walang hanggang hari. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa Lukas, Kabanatang 12, talata 48b, ay sinasaad ang ganito. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Ating ngayong ihandog ang ating mga ikapu, pangako at mga kaloob na may pasasalamat.
Atin pong sabay-sabay na sambitin ang panalangin ng pagtatalaga. Diyos ng kagandahang loob, Diyos ng kaluwalhatian, tulungan mo kaming maunawaan na kami ay pawang mga tagatanggap ng iyong habag. Kung ano man kami, yon ay dahil sa kagandahang loob mo sa amin. Ano man ang aming pagmamayari, ang mga ito'y nagmula sa iyo. Loobin mo na ang mga handog na aming inilalagak sa iyo, O Diyos, ay magbigay buhay sa mga namatay na kasalanan at bigyang pagpapanibago kami na nakatamasa ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya bilang UCCP Kalawang Artikulo. Sumasampalataya kami na ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos, itinalaga sa pamayanan kasama ng Diyos, ng kaniyang kapwa at ng sanglilikha, na sa pagsuway ay naging makasalanan, sa biyaya dahilan sa pananampalataya kay Hesukristo ay iniligtas, na sa pagkakatiwala ng Diyos sa sanglilikha ay tinawag na lumahok sa pagtatatag ng isang makatarungan at mahabaging kaayusang panlipunan. Tayo po ay manalangin. Ang aming inawit na himno, O Diyos, ay siya ring aming panalangin, na kami ay pangunahan mo, Haring walang hanggan kay Kristo. Salamat na sa kabila ng aming pagiging makasalanan, kami ay tinawag mo at itinalaga mo rin, O Diyos, na maging mga mumunting hari. Paalalahanan mo kami palagi, O Diyos, na ang pagiging mumunting hari ay inilalarawan sa salita na lamang na munti, napapailalim sa mas may kapangyarihan. Huwag nawa kaming mapako lamang sa salitang hari, sapagkat sa aming pagiging makasalanan, ito ay maaaring
Pukaw sa amin, O Diyos, ng pagiging palalo, mataas, mapang-api, at mapagkontrol ng kapangyarihan. Nakalilimot sa katotohanang kami ay pawang laman lamang at dugo, mortal, mamamatay rin kami. Nawa sa pagiging pagkakatawag mo sa amin na maging mumunting hari, ay lagi naming alalahanin na kami ay napapasailalim kay Jesus na siyang tanging haring mananatili, tanging haring walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito na nagbibigay sa amin ng katiyakan sa pagpapatuloy namin sa lakbayin ng buhay, kung saan sa aming landasin ay maraming sumusulpot na mga naghahari-harian. Maaaring kami man ay maging isa rin doon. Ngunit salamat sapagkat sa iyong pagtubos sa amin bilang mga makasalanan. Nagkakaroon kami, Panginoon, ng isang pang-unawa na anumang kapangyarihan ang idinagawad mo at itinatakda mo sa aming isagawa. Ito ay nagmumula sa iyo. Pagkilala rin na hindi namin magagawa ang lahat sa buhay dahil kami pawang mga nilalang lamang. O Panginoon, maging malimi kami sa mga pagkakataong may naghahari-harian sa aming pong paligid. Maging malimi rin kami kung sa mga naghahari-harian ito napupukaw din sa aming puso ang maging lapastangan sa iyo. Salamat, O Diyos, na sa mahabang panahon ng pagbubulay, pananambahan na nakatuon ang aming mga pag-aaral sa Kingdom Tide Season, kami ngayon ay aakayin mo naman sa panibagong taong liturhikal na nagpapasimula sa diwa ng paghihintay, matyagang pag-aantabay sa pagsilang ng Haring walang hanggang si Kristo Jesus. Kami nga ngayon ay patuloy ng hahayo sa lakbayin ng buhay matapos sandaling magpahinga. Kapiling ka, O Diyos, sa pananambahang ito. Hahayo kami na minsan mo pang pinaalalahanan, minsan mo pang pinatatag, at minsan mo pang binigyang katiyakan na ikaw ang lagi naming makakasama. Ikaw na haring walang hanggan ang pangungunahan kami tuwing. At ngayon, Panginoon, maging sa aming pagpapatuloy, ang kapatid namin na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon, na isa sa mga umaawit ng papuri sa iyo sa koro, ang amin pong kapatid na Noemi Turla ay pagpalain. Patuloy ding bigyang kaaliwan sa kanilang pagpapatuloy sa buhay sa kanya bilang isang single parent at sa isang sambahayang ang ama ng tahanan ay umuwi na sa iyo. Pangunahan mo kami, O Haring walang hanggan. At ngayon, mga minamahal ng Diyos na kanyang tinawag na mamuno ng may kapakumbabaang loob sa anumang larangan ng ating kinalalagyan sa buhay.
Humayo tayo na laging may pang-unawa na tayo ay kumikilos sa ilalim ng paghaharing walang hanggan ng Diyos. At ang mayamang pagpapala ng ating Diyos na manlilikha, ang pag-ibig ni Hesukristo na haring naging laman, at ang gabay at pakikitisan ng banal na Espiritu ang sumaatin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.